natin siya mababasa. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol. Ang kautusan ng Espiritu ng buhay na na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ano po? So dito, sabi wala ng hatol, sabihin wala ng kaparusahan doon sa mga na kay Kristo Jesus. No? Napag-aralan natin na para tayo'y masabing, so ito pong sinasabing walang hatol, wala nang anumang hatol, tumutukoy doon sa mga na kay Kristo. Nalaman natin na tayo'y na kay Kristo kung tayo'y nakikipagkaisa sa kanyang kamatayan at pagkalibing. At yun po ay nangyayari doon sa ating bautismo. Di ba po? Naalala natin na ating pinag-aralan na nakikipagkaisa tayo sa kanyang kamatayan, tayo'y namamatay din naman sa panahon ng ating bautismo at tayo'y nalilibing kasama niya. Para nang sa gayoy, yung kanyang pagkabuhay na muli, mangyari din naman sa atin at makapamuhay tayo sa panibagong espiritu. So ganun, nagiging kay Kristo yung mga tao. Nang sa gayon, ang sabi, wala nang anumang hatol. No? At sinabi pa dito, yung kautusan ng Espiritu ng buhay na na kay Kristo Jesus, yun ang nagpalaya sa tao, o nagpalaya sa akin, sabi ni Apostol Pablo, mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. No? Yung pong sinasabi doon sa chapter 7 na bumibihag sa akin, na nasa aking laman, yung kautusan ng kasalanan. Pinalaya siya ng kautusan ng Espiritu ng buhay na na kay Kristo Jesus. Ngayon, ito pong binabanggit na kautusan ng kasalanan at ng kamatayan, merong ibang interpretasyon dito na ito daw niya yung kautusan ni Moises. No? No? Sabi nung iba, yung kautusan ng kasalanan at ng kamatayan dito sa verse 2, ito daw yung kautusan ni Moises. Pero alamin natin yung paliwanag na mababasa natin sa verse 3, sa susunod na verse na mababasa natin dito, na hindi po ito yung kautusan ni Moises. Dahil napag-aralan nga natin, the law is holy, the law is righteous, the law is good. No? Yun po yung pinapaalala ko sa inyo. Ngayon, in verse 3, sabi po dito, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned the sin in the flesh. Let's read in Tagalog. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, no? Yung tinutukoy pong kautusan dito, yung kautusan ni Moises. Ang tanong, ano ang hindi magawa ng kautusan ni Moises? Yun yung mapalaya tayo mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Naintindihan niyo po? Yung kundi ang nakagawa ng paglaya natin mula sa kautusan ng kasalanan, yun yung kautusan ng Espiritu kay Kristo Jesus na hindi kayang gawin ng kautusan ni Moises. So, yun po yung tatlong kautusan pinag-uusapan dito. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman. Kaya anong ginawa ng Diyos? Sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. No? Na pinakita ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan. Ganon din yung kanyang anak na nag-anyong lamang sa larin para mahatulan ng kasalanan. No, para mas maintindihan natin, bigyan natin ng example. Halimbawa sa sports, no? Kung gusto kitang matalo, gusto kong mapatunayang kayang-kaya kitang matalo, kaya-kaya kitang lampasuhin, tatalunin kita sa sports kung saan ka pinakamagaling. Halimbawa sa basketball, para masabi kong tinalo kita o nilampaso kita sa sports na kung saan ka pinakamagaling. Yun, ganito ng Diyos. No, yung kanyang anak, pinadala niya na nag-anyong lamang sa
rin, no? Bagamat siya yung nag-anyong lamang isan, hindi siya kailanman nagkatalo o hinatulan talaga ng nag-anyong lamang salarin. No? Ang kasalanan. No? 4, of the law might be after the Spirit, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. So, doon sa mga taong na kay Kristo, mga nabautismuhan, hindi po natatapos hanggang doon lang yung ating kay Kristo, yung ating buhay kay Kristo. No, para hindi na wala nang anumang hatol ang ating ipataw sa atin ng Diyos. Kundi dapat po natatapos dun sa bautismo lamang po. Ang sabi diyan, no, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. So ito yung ating dapat gawin. Nang sa gayon hindi na natin matamasa pa yung anumang hatol, sapagkat tayo na kay Kristo at tayo'y lumalakad sa Espiritu. So, pinakita ko lamang po sa inyo, no? So, to clarify, yan, magnifying glass, to clarify, it was the law of Spirit of life in Christ Jesus that made us free. No? Yun po yung hindi kayang gawin ng kautusan ni Moises. Yun yung nililinaw ko dito. No? Bagamat ganon, yung law of Spirit of life na yun ang may kakayahang magpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan na hindi kayang gawin ng kautusan ng kasalanan. Meron po akong gustong linawin sa pag-aaral na ito. No? Hindi na po natin itutuloy sa verse 5 and so forth. The things I want to prove in this lesson, that God's moral law has not changed in the time of our Lord Jesus Christ. No? Bagamat ito yung pinagkaiba ng law of the Spirit in Jesus Christ and the law of Moses, ang gusto kong i-prove that God's moral law has not changed in the time of our Lord Jesus Christ. Sapagkat may ilan na mga nagtuturo, no? Maaaring maririnig niyo yan sa social media, sa mga pagkinapos na ni Jesus ang 10 utos. But they misuse the Hebrews chapter 10 verse 9. Yan yung kanilang ginagamit na verse para patunayang tinapos na raw ni Kristo ang 10 utos o ang moral law. Ganito po ang ating mababasa. Then he said, "Here I am, I have come to do your will." He sets aside the first to establish the second. Alam mo, ang maling interpretation po dyan, inalis na ni Kristo ang una, inalis niya na niya yung 10 utos upang maitatag niya ang ikalawa, para maitatag niya yung kanyang panibagong utos. Ganyan ang misinterpretation po ng iba. Pero mamaya ipaliliwanag natin kung ano yung bagay na importante po sa talatang ito. Sabi pa nung iba, binago na ang 10 utos sa panahon ni Jesus. Nung una, yung iba sinabi tinapos, inabolish, yung isa naman binago. Sabi nung iba, binago na ang 10 utos sa panahon ni Jesus. But they misunderstood the Matthew chapter 5 verse 21 to 26. Ito yung kanilang ginagamit na verse para patunayan ito. Basahin po natin yung verse 21 to 22 kasi mahaba po yan . Ang sabi ko dito, you have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of fire of hell. O sabi nila kanya, binago na. Pero hindi po pinaglalaban dito o hindi naglalaban dito yung kautusan ni Moises at yung pagtuturo ni Jesus. Ang tinutukoy po dito, yung tinuturo o yung
wrong application and wrong interpretation ng mga Pariseo. No? Na kinokondena nila yung bawal pumatay. Pero nakakalimutan nyo din bang masama rin ang magsalita ng masama sa iyong kapatid? Sabihan mo siyang ulul ka. No? May kaparusahan din yun sa impyerno. Yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito. Na hindi ito, it has nothing to do with the moral law of God, but kinokorek ng Panginoong Hesus yung kanilang maling application and interpretation tungkol sa kautusan ni Moises. Ano? So, if these are true, kung totoo man ito, no? How about the statement of our Lord Jesus Christ in Matthew chapter 5 verse 17? Anong sabi ng Panginoong Hesus? Think not that I came to destroy the law or the prophets. I came not to destroy, but to fulfill. Diba? Magiging laban ito doon sa kanyang statement. Dumating nga siya hindi para sirain, kundi para tuparin ang kautusan at mga propeta. Kung totoo man itong mga interpretation ng iba na binago daw niya o inabolish na yung God's moral law o yung 10 utos na pinangangaral dito. No? So dito po sa ating pag-aaralan, patutunayan natin that Jesus Christ did not abolish the 10 commandments. Number 2, that He nailed no law or referring to 10 commandments on the cross but the sins of mankind. So, napako siya sa krus hindi para sirain ng kautusan o baguhin ng kautusan, kundi napako siya dahil sa ating mga kasalanan. The law of Moses. No? Totoo ba yan? Patunayan na natin. Tignan natin yung 10 utos. Kung binago man yan. So sa panahon ba ng Panginoong Kristo, hindi na yan natutupad? Ha? Thou shall have no other gods before me. Ngayon, pwede na ba? O wala na ba yung kautosan na yan? Thou shall not make unto this any graven images. No? Thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Pwede na ba natin gamitin ng Diyos sa walang kabuluhang usapan? Hindi. Remember the Sabbath day to keep it holy. Wala na ba talagang Sabbath? Hindi ba talaga nangingili ng Sabbath ang mga Hentil katulad ng mga Hudyo noong panahon na yan? Honor thy father and thy mother. Thou shall not kill. Pwede na ba yan? Thou shall not commit adultery. Nawala po ba yan? Thou shall not steal. Thou shall not bear false witness against thy neighbor. Thou shall not covet. So nabago ba to? O nawala na ba ito sa panahon ng Panginoong Hesus? Patunayan si Apostol Pablo, si pinangangaral ang morality ito o yung moral na ito. No? Sabi niya sa Galatians chapter 5 verse 14, this one command, love your neighbor as yourself. Meron pa tayong mababasa na ang mga kautusan at ang mga propeta ay nahuhulog sa 2 kautusan. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. At ang 2 kautusan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So yun doon nahuhulog yung mga kautosang ito. Kung mahal mo ang Panginoong Diyos, di ba? Hindi mo gagawin yun. Magkaroon ka ng ibang Diyos, gagamitin mo yung kanyang pangalan sa walang kabuluhan, kakalimutan mo ang Sabat. At kung mahal mo naman ang kapwa mo, di ba, gagalangin mo ang magulang mo, hindi ka papatay, hindi ka mangangalunya, hindi mo pagnanakawan, hindi ka magsasaksi ng di katotohanan laban sa iyong kapwa, hindi mo pag-iimbutan ng kanyang pag-aari. Ano? Mismo si Apostol Pablo, pinangangaral pa rin itong moral law. Ano? And number 4, while it is true that there were Abrahamic covenant and Mosaic covenant, Christ is the better covenant. They are not different in terms of purpose, goal, and plan to accomplish.
and that is to redeem the mankind from their sin to bring people to God. Mapakita ko sa inyo yung mga covenant na yan, yung kay Abraham, Abrahamic covenant, Mosaic covenant, hindi po yan nagkakasalungat sa isa't isa. Hindi po yan magkakalaban. Hindi po yan magkakaiba in terms of purpose, goal, and plan to accomplish. Kundi, tumuturo po yan sa tipan ng ating Panginoong Kristo para nga iligtas tayo sa ating mga kasalanan. No? Simulan po natin yung paliwanag tungkol po dito. No? Tingnan po natin yung timeline. Dito po sa timeline na ito, sa panahon ni Abraham, no, nangako ang Diyos. So God promised to Abraham in Genesis chapter 22, verse 18. Ang pangako ng Diyos sa kanya, sabi, through your offspring, all nations shall be blessed. At ayan pong covenant ng Diyos o yung pangako ng Diyos kay Abraham, tinawag po yan ng mga scholar na Abrahamic covenant. Ano? So yan naman po ay tinupad ng Diyos, no, sa pamamagitan ng pagsugo sa kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. No? God fulfilled His promise when He sent, or the God sent Jesus Christ para matupad yung pagbibigay ng blessing sa lahat ng mga bansa. Kung titignan nyo, may pangako naman ng Diyos para dun sa kapakanan ng lahat ng mga bansa, para ma-bless niya yung lahat ng mga tao sa pamamagitan ng pagsugo niya sa kanyang anak. But after 430 years from here, no, sa panahon ni Abraham, after 430 years, ibinigay naman ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Diba? So yan po ay tinawag ng mga scholar na Mosaic Covenant. Yan po naman yung pakikipagtipan ng Diyos sa Horeb, na ibinigay ang kautusan, nagbigay ng mga mga alituntunin ng Diyos kung paano mamumuhay ang mga Israelita. No? Paano yung kautusan sa paglilinis, ano yung mga pagkain marumi, pagkain malinis, no? Paano nila lilinis yung kanilang mga kasalanan sa tuwing sila nagkakasala. No? Kaya ngayon yung pinag-aralan natin sa chapter 7. So dito ay tinuro ng Diyos sa kanila kung paano sila mamumuhay. No? So kung titignan nyo po, nangako na ng una ang Diyos para i-bless yung lahat ng mga bansa. Pero bakit ibinigay pa ng Diyos ang kautusan? No? Yan yung maaaring tanong dyan. Ano ba ang naging papel ng kautusan sa plano ng Diyos ng pagliligtas? Kung meron naman na unang pangako, di ba po? Bakit pa binigay yung kautusan? Kung meron naman pangako. At ito ay natupad sa ating Panginoong Kristo. Yun yung katanungan natin dito. No? Bakit siya ibinigay? Ano ang naging papel ng mga kautusan sa plano ng Diyos ng pagliligtas? Basahin natin sa Galatians chapter 3 verse 19. Ang sabi po, ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Ang sabi, idinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan. Yun ang naging papel ng kautusan. Habang hindi pa dumadating yung pinapangakong binhi na magbibigay ng pagpapala sa lahat ng mga bansa, binigay muna ang kautusan dahil sa mga pagsalangsang. Natatandaan nyo naging purpose ng kautusan sa chapter 7? Nagbigay ito o nagpakilala ito ng kasalanan ng tao. At kung alam na natin ang kasalanan natin, nagbigay ng mga alituntunin ng Diyos dyan kung paano mapapatawad yung kanilang mga kasalanan. No? Nandun yung paglilinis, nandun yung paghahandog ng mga animal sacrifices para sa kanilang mga kasalanan. So, ito yung binigay na remedy ng Diyos, samantalang hindi pa dumadating yung ipinangakong binhi. No? So, makikita nyo, mapapansin nyo, tumuturo pa rin naman doon sa pinangako. No? Merong unity and harmony dito sa mga covenant na ito. Another one, in Galatians chapter 3 verse 19,
Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat ngayon dumating nga ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Oh. No? Naging tagapaghatid pa ang kautusan. Ito ang papel ng kautusan. Naging tagapagturo para maihatid tayo kay Kristo. No? At sabi doon, ang inaaring ganap yung sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Nung dumating na ang pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Naging mga anak na tayo ng Diyos. Huh? Yun yung magandang naganap dito sa tipang ito, sa ilalim ng Panginoong Hesus. Naging mga anak na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ayan. No? At ito pong sa panahon ng Panginoong Hesus, tinawag yan ng mga scholars na Covenant of Jesus Christ. So, siyempre, pinakita ko sa inyo yung unity and harmony ng mga tipang ito, na ito'y tumuturo doon sa iisang tipan kay Kristo, na tayo'y naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kautusan ay naging tagapagturo kay Kristo, at itong pangako, matutupad talaga yan sa Panginoong Hesus. So ito yung ating pinatunayan dito. Of course, merong mga tutol. Yun nga yung sinasabi ko kaninang mga na interpretation na mga nagtuturo at na tumututol sa paksang ito. So parang nasa korte, kapag hindi ka sang-ayon sa manifestation noong ng iyong kalabang partido, objection, Your Honor. Ito yung mga pagtutol. Kaya naman, we will try to provide answer to those, let us provide answers to the opposition's challenges or question to prove this doctrine. So sa pagsagot natin sa mga katanungan, sa mga challenges, mapapatunayan talaga natin na itong tipang kay Kristo ay better covenant, at ito'y nakakapag aariing ganap tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So simulan natin yung mga unang katanungan na ating sasagutin. Na yung kanilang objection. Question number 1. So why is that Christ's gospel or covenant better than the old or the Mosaic covenant? Diba? If Christ did not nail the law or the Ten Commandments on the cross, why is there written in Hebrews chapter 10 verse 9, He taketh away the first to establish the second? Yun yung tanong nga kanina eh. Diba? Kung hindi ipinako ni Kristo ang kautusan, bakit sinabi nun sa Hebrews na inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa? So ito po ang kasagutan. So in Hebrews chapter 9 verse 9, He taketh away the first. Yan po, sa konteksto ng chapter 10, tumutukoy yan doon sa offering of animal sacrifices for the forgiveness of their sin. At ang nag-a-administer niya yung high priest sa kanila. Para siya yung papasok doon sa tabernakulo. Siya yung magsasagawa ng pagwiwisik ng dugo. No? Yan, yung mga ganyang ceremonial law na nagaganap sa ilalim ng unang tipan. Yan po yung tinutukoy na una na sinasabi ng Hebrews chapter 10 na He take away the first. Ito po yung inalis to establish the second, which is the offering of body of Christ for the forgiveness of sin once and for all. Diba? Doon po sa lumang tipan na paghahandog ng mga animal sacrifices, taon-taon po nilang ginagawa ito. No? Samantalang sa paghahandog ng katawan ng ating Panginoong Hesus para mamatay, nangyari ito once and for all, sapat na para patawarin yung ating mga kasalanan. Kaya ito tinawag na better covenant. No? Mamaya mas bibigyan pa natin ng emphasis yung tungkol dyan. So it has nothing to do with the moral law.
So hindi yun yung nagbura o nag-alis ng kautosan na yung moral law dun sa ginagamit nilang verse para tutulan itong bagay na ito. Christ's covenant is better because law is just a shadow of the good things to come, but our Lord Jesus Christ is the reality. No? Yun pong mga animal sacrifices, mga paglilinis, Sabat, ayan, yung mga ceremonial law nung panahon ng mga Israelita, yan po'y anino ng mga mabubuting bagay na darating. Bagamat ang katawan o ang tunay na katawan ay si Kristo. Yan nga po yung kaya po naging better covenant kasi yung mismong mediator na yung nag-alay ng kanyang buhay, kaya siya better in new covenant. Ano? Yun po yung dahilan niyan. Again, question number 2. If Christ did not abolish the law, the Ten Commandments, why did the Jews had to die to the law by the body of Christ? Diba? Yan po yung pinag-aralan natin sa Romans chapter 7, verse 1 to 4. Sabi niya ni Apostol Pablo dun sa mga nakakaalam ng kautusan, meaning tinutukoy niya yung mga Hudyong naging Kristiyano. Ang sabi niya, kayong mga nakakaalam ng kautusan, kayo'y patay na sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Bakit? Bakit kailangan nilang mamatay sa kautusan kung hindi nga ina-abolish yung mga kautusan sa panahon ng ating Panginoong Kristo? Ang kasagutan po, because there was a curse. May sumpa dahil sa sumpa. So Jesus Christ had to redeem them from the curse of the law. May sumpa pala ang kautusan. No? Kaya pala kailangan nilang mamatay. Kailangan silang palayain ng Panginoong Kristo mula doon sa kautusan. No? Kailangan nilang mamatay. Yung hinalimbawa po doon yung mag-asawa po, di ba? Pag namatay na yung partner mo, laya ka na sa pagkakatali. Kaya po sila kailangang mamatay sa kautusan dahil may sumpa. Ano po yung sumpa na yun? Babasahin ko po sa inyo yung sagot. Hindi ko na po kailangang ipaliwanag. In Galatians chapter 3 verse 10 to 11, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat na nasa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos sapagkat ang ganap ay nabubuhay sa pananampalataya. No? Yun ang sabi. No? Kaya po, kinakailangang palayain ng Panginoong Kristo dahil may sumpa. Kasi kung mananatili po kayo, doon sabi, kung mananatili, sino mang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila, sinusumpa. Ang tanong, para saan pa yung kamatayan ng Panginoong Hesus kung mananatili pa tayo doon sa kautusan? Yung sinasabi dyan. Papasa ilalim ka lamang doon sa sumpa. Ang tanong nga po dyan, kung gugustuhin natin, kung pagpapatuloy tayo sa ating pagsunod sa mga gawang ayon sa kautusan, ang tanong, kaya ba nating manatili? Diba? Yun yung mga Israelita, hindi na natili sa tipan ng Diyos eh. No? Ngayon, nasa sumpa sila. Ay anong kailangan gawin ng Panginoong Hesus? Kailangan silang mamatay sa kautusan. No? Kailangan silang iligtas dahil may sumpa nga po. So, basahin pa po natin yung nailagay ko na kanina sa verse 12 to 13. At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. No? Ang nabubuhay sa mga gawang ayon sa kautusan, sabi, mabubuhay sa mga yaon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin.
sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. No? Yan. Yung kautusan, hindi sa pananampalataya. Ang sabi, ang gumaganap ng mga yaon, mabubuhay sa mga yaon. No? Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Yan. Yan po yung dahilan kung bakit kailangan po nilang mamatay. Sapagkat yung sumpa na kung hindi kayo mananatili, ang anya, nasa ilalim kayo ng sumpa. No? Ang ibig sabihin lamang po nun, they should not rely their justification para sila ariing ganap, kailangan matupad ko yung mga gawang kautusan. No? Hindi dapat, sabi, they should not rely on their justification by observing the ordinances of the law. But righteous, yung mga matuwid, shall live by faith. Diba? Ang mga matutuwid nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi para ganapin mo pa yung mga kautusan dahil ang katotohanan, hindi ka nga mananatili o hindi mo matutupad lahat ng mga kautosang yan. Kaya mauuwi ka lang o sasailalim ka lang sa sumpa. Kaya po kailangan gawin ng Panginoong Hesus yung pagpapalaya sa mga ito. No? Because the righteous shall live by faith. No? Ang gawang ayon sa kautusan ay hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Question number 3 po, if Christ did not abolish the law, the Ten Commandments, why is it written, having abolished the enmity, even the law of commandments contained in ordinances? Yan po ay mababasa sa Ephesians chapter 2, verse 15 to 17. No? Babasahin ko lamang po. Mula po sa Biblia. Sabi po dito, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan, at upang mapagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. So bakit dito nasabi na inabolish yung kautusan? No? Enmity and even the law of commandments containing ordinances. Ang kasagutan, what Christ had abolished, yung binasa ko po kanina, yung enmity, yung pagkakaalit, yun po ang inalis ng Panginoong Jesucristo sa cross. Yung pagkakaalit, yung partition wall between Jews and Gentiles. No? Meron kasi nung panahon po na yan, merong discrimination na nangyayari. No? Inihiwalay nila sa kanila yung mga hintil na hindi nila kalahi. No? Yun po yung inalis ng Panginoong Jesucristo. And the law of commandments in ordinances, yan po ay nakaparallel sa Colossians chapter 2, verse 16 to 17. Ano-ano po yung law of commandments in ordinances? Basahin po natin dito sa Colossians chapter 2, verse 16 to 17. Kung ano yung inabolish na o sinasabi po dito. Sabi po dito, therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regards to festival, or a new moon, or a Sabbath. These are shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. Ayan yung mga ceremonial law, ordinances, na nagiging dahilan kung bakit may pagkakaalis sa Hudyo at mga Hintil nung panahon nila. No? Kaya kahit din sa atin, di ba, tinuro po ito ni Brother Gambot. Kaya wag anya, sino man sa atin ay wag nang humatol tungkol sa pagkain. No? Kasi yung kung pagkain, naging dahilan din po yan ng pagkakaalit ng dalawa. No? Kumakain kayo niyan, marumi yan eh. Halimbawa, baboy, hindi pwede yan. Ayaw ng Diyos. Nagiging tuloy, nagkakaroon ng pagkakaalit, nagkakaroon ng division between Jews and Gentiles because of these ordinances, yung mga Sabat. Ayan. Pero ang sabi diyan, these are the shadows of things to come. Ito po ay na-fulfill o tinupad na ng Panginoong Jesucristo. No? Kaya nga, basahin natin yung, kaya nga hindi na tayo dapat humatol sa pagkain at
tubig eh. Tingnan niyo po dito. Sa Mark chapter 7 verse 18 to 19, tungkol po sa pagkain. Ang sabi ng Panginoong Hesus, at sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala ring pag-iisip? Hindi pa ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya? Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya wag nang sino man humatol na eto, kumakain ka ng ganyan. Kami, hindi kami kumakain yan. No? Parang wala na yung pagkakaalit. Sapagkat ito ngay anino ng mga mabubuting bagay na darating. Ngunit but the substance belongs to Christ. No? Kaya nga dyan nililinis na ang lahat ng pagkain. Kasi nga, hindi naman yung mga bagay na pumapasok sa taong nakakahawa sa kanya, kundi yung basahin natin. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Oh. Hindi yung kanyang kinakain, sapagkat hindi naman ito nagpaparumi ng budhi ko ng aking puso, kung ano man yung kinakain ko. Kundi ang nakakahawa sa tao, yung lumalabas sa tao. Ano yun? Yung aking mga sinasabi, pwedeng makahawa sa inyo, yung aking ginagawa. Pwede ko kayong ma-inflict o ma-influensyahan. Yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Kaya wag nang sino man ay humatol sa pagkain. Ngayon, sa Sabat, tignan natin yung Sabat. Tayo bang mga hintil? Wala na ba yung Sabat? Tinanggal na ba yung Sabat? Ito ang kasagutan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha. Kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kaya hindi natin pwedeng hatulan yung ating kapwa o kahit ng mga Hudyo na tayo hindi nangingili ng Sabat. Sapagkat ang Sabat ay kinumpleto or na-fulfill ng Panginoong Kristo. Gusto mo magkaroon ng kapahingahan, dumapit ka sa Panginoong Hesus. Dahil siya ang Panginoon ng Sabat. Ano po? Kaya hindi po yan inalis, yung Sabat, sapagkat sino mang lumalapit sa Panginoong Hesus, kayo mga nabibigatang lubha, pagpapahingahin tayo. Masusumpungan natin ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa sa ating Panginoong Kristo. So, yan po ang kasagutan. Kaya ito yung inalis sapagkat na-fulfill na po ng Panginoong Kristo. So, idadagdag ko rin po, isa sa tinanggal ng Panginoong Hesus yung temple system. Nung panahon po ng Hudyo at Hentil, nung panahon ng templo, kung saan doon sila sumasamba. Kung titingnan nyo po doon sa picture, ayan po, yung templo, kung saan sila sumasamba sa Diyos. Naglagay sila ng designation area para sa mga Hentil dito sa tinatawag na Court of the Gentiles. Tapos sa pagitan po ng templo, meron po partition